Hi, this is Wox and welcome to my channel. For those of you who are new to my channel, please subscribe. Like the button? Ano ba yan? This video is highly requested ng aking mga TikTok followers. If you haven't followed me on TikTok yet, please do follow me and subscribe here in my channel. So this is the ultimate guide to NCMH. Taday! Ultimate guide. National Center for Mental Health. Gusto nyo ba ng free consultation for mental health and free medicines? I got you. Sa free consultations and check-up, pwede sa PGH, UST, Amang Rodriguez ata, I'm not sure, and sa NCMH. Pero for this particular video, pag-usapan natin ang NCMH. Background lang sa mga hindi pa nakakilala sa akin or sa mga new pa sa aking face. I was diagnosed with bipolar disorder and social anxiety last 2019. 2 years akong nagpapa-check up sa private before ako mag-shift sa NCMH for 3 years now and continuous. Sa ibang video ko na lang siguro i-explain kung ano yung bipolar disorder and social anxiety. But for now, let's talk about National Center for Mental Health. Ang National Center for Mental Health ay located sa Mandaluyong. Ito yung tinatawag nilang Mandaluyong Loob. Yung may stigma pa rin kasi talaga pag mental health eh. How to get there? Ang alam ko lang na way ay via EDSA. So, pwede kayong mag-jeep or tricycle from Shaw Boulevard or tricycle from Bonnie Avenue Station ng MRT. Usually, sa Bonnie kami sumasakay kasi Guadalupe lang naman kami, manggagaling. Nung time na nagpa-consult ako before, first time, pwede pa mag-walk-in. Pero ngayon, hindi na pwedeng mag-walk-in. For registration and scheduling, pupunta kayo sa Facebook account, Facebook page ng National Center for Mental Health Outpatient Department. So, nakapin doon yung website nila or yung link na pupuntahan nyo para magpa-register and magpa-schedule. Choice nyo kung pwede kasing face-to-face or pwede ring online consultation. Yung friend ko, nagpa-online check-up siya before. Sa akin kasi mas gusto ko face-to-face. Yung link ng National Center for Mental Health form ay open lang from Monday to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Parang kasabay ng office hours. Tapos, first come, first serve. Hindi lahat makaka-open nung form within the day kasi agawan ng slot. Kaya I suggest, agahan nyo yung pagbubukas ng form para makakuha kayo kagad ng schedule. Based sa mga nagko-comment sa TikTok post ko before, matagal yung scheduling ng check-up nila. Kahit pa makapag-pasa kayo ng form today, doesn't necessarily mean na bukas meron na kayong schedule. Usually 2 to 3 months bago kayo ma-schedulean. Sagutan nyo lang yung form, then yon, papasa na, tapos mag-i-email, I'm not sure kung mag-i-email or mag-text sa inyo ng schedule. Ngayon, kapag meron na kayong schedule, keep that in mind. Print nyo kung kailangan para meron kayong proof na scheduled na kayo that day. So, sa araw ng schedule nyo for check-up, these are the things to bring. Number 1, Xerox copy ng ID and ID nyo, yung physical ID. Ballpen, face mask, lunch, at higit sa lahat, mahabang pasensya. Dahil aabutin kayo, most likely, buong araw. Doon na tayo sa part na schedule na ng check-up nyo. First part ay screening. Doon sa gate, mag-fill up kayo ng form. Ipapakita nyo doon sa may maliit na window yung, na meron kayong schedule that day. So, bibigyan nila kayo ng form, fill upan nyo, then pipila kayo sa may screening part. Medyo mahaba yun eh. Depende sa makukuha nyong time and day. Kahit paagahan nyo, minsan talaga matagal. So, I just suggest, baon kayo ng mahabang pasensya. After ma-check sa screening area, pupunta kayo sa Pavilion 2. Pavilion 2. Iga-guide naman kayo doon ng mga workers kung saan yung Pavilion 2. Kukuha kayo sa taray age part ng number. Dalawa yung papel na ibibigay sa inyo na may number.
Yung isa, ipapasa nyo sa window 3. Sila na yung magpa-process nung number nyo. After nyo mapasa sa window 3, this is the waiting game. Medyo matagal to kasi maraming nagpapa-check up every day. Bukod sa mga newbies, meron ding mga scheduled na before na matagal nang nagpapa-check up. During the waiting game, pwede kayo magpa-BP. Isusulat din nila sa number nyo yung findings ng BP nyo tsaka ng yung heart rate. I'm not sure kung anong tawag doon. Nilalagay sa daliri. Usually, yung paghihintay para mapag-consult ay tumatagal ng 3 to 4 hours. Minsan 5 hours pa. Depende talaga kung gaano karami yung tao. Pag natawag na kayo for consultation, mag-fill up ulit kayo ng form. It's a consent form. Bago lang ata to, this month lang daw napatupad. Consent form lang yon na nagsasabi na nagko-consent kayo na bigyan kayo ng medication or ng reseta kung sakaling merong findings sa inyo. Yun lang naman yun. Nothing to worry about. So, ito na. Consultation na. Check up na. Ang unang itatanong sa inyo, may tawag dun eh. Lalagay ko na lang dito kung ano yung tawag dun sa way ng pakikipag-usap nila sa mga taong may mental health problems. Pero basically, itatanong nila kayo kung anong pangalan mo, alam mo ba kung bakit ka nandito, kung nasaan ka ngayon. Parang winaway lang nila kung ano yung status ng mental health mo, kung malala ka ba or hindi naman masyado. Then, sa part ko kasi, meron akong diagnosis before. So, sinabi ko lang din na ito yung diagnosis sa akin before, tapos pinag-explain ako kung ano yung nararamdaman ko, yung nararanasan ko, ganyan. Ako kasi lagi akong merong kodigo. Nagdadala ako ng notebook na merong nakasulat kung ano yung mga sasabihin ko, kung bakit ako nakakaramdam ng kung anik-anik, ganyan. Tumatagal yung consultation ng 5 to 15 minutes. Matagal na yung 15 minutes kasi maramihan kasi ang mga tao so mabilisan lang talaga sila. Yung sa akin, mabilis lang talaga kasi meron na akong diagnosis before. Pero dun sa private, 1 hour kaming nag-usap ni Doc. So ito na, kapag okay ka, wala namang ire-reseta sa'yo or anything. Siguro kakausapin ka lang. I'm not really sure. Pero kapag meron na finding sa'yo na medyo hindi ka okay mentally, resetahan ka ng gamot and bibigyan ka ng reseta ng gamot. Then bibigyan kayo ng card for the next appointment. Usually yon 1 month after. Kasi titingnan nila kung ano yung effect sa'yo ng gamot. So nakuha mo na yung prescription mo. Meron ka na rin card. I-keep mo yan. Ang next step, kapag meron ka ng reseta, pupunta kayo sa Malasakit Center sa dulo lang ng Pavilion 2. Actually, Malasakit Center nagbibigay nagpo-process ng libreng gamot para makakuha kayo libre sa Pavilion 2 lang din. Sa pharmacy ng Pavilion 2. Sa Malasakit Center, doon na naman magagamit yung Xerox copy ng ID. May fill upan ulit kayong form, then ipapasa nyo sa window 19, if I'm not mistaken, kasama yung Xerox copy ng ID. Then maghihintay kayo, pati yung reseta, papasa nyo. Maghihintay ulit kayo, natawagin yung pangalan ng pasyente. Pag tinawag na kayo, papakita nyo yung ID, hindi yung Xerox copy yung totoong ID. Then bibigyan na kayo nung reseta na meron ng tatak ng Malasakit or pirma ng Malasakit Center. Next step, pupunta kayo ng window 17 ng Pavilion 2, ipapasa nyo doon yung reseta ng gamot na may pirma ng Malasakit. Then, bibigyan kayo ng number na tatawagin kapag okay na yung mga gamot nyo. Sa window 18 or 19, hindi, window 18 yun. Window 18, tatawagin kayo para kunin yung gamot. Based sa experience ko usually, yung mahal na gamot, good for 1 month lang yung binibigay nila. Tapos babalik kayo for the next month para kunin yung remaining. Tapos good for 1 month ulit yon. Ganun na yung process nila. Dati full nilang binibigay. I'm not sure kung bakit. Siguro, may mga nababasa akong comments before na may iba nagbebenta ng gamot, ganyan. So, that's a no-no, guys. After nyo makuha yung gamot, pwede na kayo umuwi. Masaya na kayo. Repeat the process until magkaroon kayo ng ROM, which is request of medicine, na hindi na kayo kailangang pumunta para magpa-check up, katulad ko,
nakakuha na ako ng ROM. Basically, stable na ako pagdating sa gamutan. Kailangan ko na lang ng maintenance na gamot. Yun yung whole day process ng pagpapacheck up sa National Center for Mental Health. Reminders lang, bawal mag-picture, bawal mag-video, bawal mag-video call. Doon mismo sa loob ng NCMH. Kahit nga dun sa labas, sa gate pa lang, bawal ka na mag-video or mag-picture. Sa ngayon, bawal na rin ang walk-in. Kailangan meron ka ng schedule kapag pupunta ka doon. Yun ay tinanong ko sa mga guard before. Bawal kumain sa Pavilion 2. Pwede lang sa labas. Kasi bawal mong tanggalin yung face mask mo. Yun pa. Always wear your face mask. So question, paano kapag urgent? May urgent ng pangailangan yung pasyente. Pupunta kayo sa emergency room or ER. Pwede rin naman kapag yung may attacks, anxiety attacks, depressive episodes, ganyan. Meron silang hotline na pwede niyong tawagan. Ano yun? Crisis hotline, if I'm not mistaken. Lalagay ko na lang dito yung mga hotline nila. May nakita kong post sa Facebook na nag-try ng gumamit nun, tumawag sila, and very warm and welcoming naman daw yung approach sa kanila nung mga sumasagot sa crisis hotline. So, it's okay, that's good. So, yon yung whole process ng NCMH. If you have any questions, feel free to ask. Sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Dun sa process ng registration, medyo hindi pa ako maalam kasi hindi ko na nga kailangan magpa-register dahil nga meron akong schedule. Meron akong schedule prior. Tapos yung first time kong pumunta, walk-in lang kami. Pwede pa kasi walk-in nun. Pero nag-try ako mag-fill up ng form para lang may guide tayo. Mabilis naman yung pag-fill up ng form kung within the scheduled time kanila mag-fill up. 8 a.m. nga to 5 p.m. Yung NCMH din pala, open sila from Monday to Fridays lang. Ang nakalagay doon sa ano nila, 7 a.m. eh. Doon sa may gate, 7 a.m. to, I think 5 p.m. din. Or hanggang sa maubos yung tao. Yung Malasakit Center naman, open sila from 7 a.m. to 7 p.m. Mondays to Saturdays. Meron silang Saturdays. Isakto nyo lang na hindi nyo kasabay yung mga kumukuha ng dialysis. Kasi sabay-sabay yun eh. I think Tuesday to Wednesday, at Thursday, yung pagkuha nila ng gamot sa mga may nagda-dialysis. Anyway, either way naman, mahaba pa rin talaga ang time na gugugulin natin. Pero tiyagaan lang talaga. Kaya bring your longest patience. Ayun lang. Again, if you have any questions, feel free to ask. Pwede nyo akong i-follow sa TikTok. Nagpo-post din ako doon from time to time ng mga mental health guides. Thank you for watching and please subscribe. And as always, take good care of your health.